Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, breaking po, mga kabida, po. Inihayag po ngayon, ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, na inihanda na raw, ng Office of the Ombudsman, ito pong plunder cases po, laban po kina dating House Speaker Martin Romualdez po, at dating Senate President Chis Escudero. Alright? Ito po ay may kaugnayan pa rin sa flood control scam, mga kabida, po. Akala ko ba walang ebidensya po laban ho dito kay Martin Romualdez. Sabi po ni Ombudsman Rimulya po dati, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po, ito hong post po, mga kabida, ng GMA News Online, Ombudsman eyes plunder charges versus Martin Romualdez, Chis Escudero, mga kabida, po. Okay, babasahin ko lang po itong kanilang article po, mga kabida. The Office of the Ombudsman is preparing to file a plunder case against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Francis Chis Escudero. We have been zealously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former SP Chis Escudero. There's conspiracy involved. Okay, meron daw sabuatan na nangyari po dito, mga kabida, Ombudsman Crispin Jesus Rimulya said at a press conference Monday. Eto, dagdag pa po, ni Rimulya, mga kabida, this is flood control related in so many ways, he added. As when this plunder case would be filed, Rimulya replied, within the month of May. So, next month pa pala ito ipa-file. Mga kabida, ang tagal pa po. Akala ko ngayon na eh. Alright? Di ba? So, ask me kung nasurpresa ako dito. Actually, nasurpresa po ako, honestly, mga kabida, dahil kung maalala po ninyo, mga kabida, ay sinabi po, ni Ombudsman Boying Rimulya po dati, na wala hong ebidensya na maglilink ho kay Martin Romualdez po, mga kabida, sa issue po ng korupsyon sa flood control projects, Okay, kaya nga, ang dami hong tumaas ang kilay po doon nung sinabi po ni Ombudsman Rimulya po yon. Okay, mga kabida. Pero surprisingly, meron po silang inihanda na plunder case mo ngayon, mga kabida. Ewan ko ba kung ito po ba ay moro-moro lang po ito, mga kabida, o talagang meron po silang nakita later on, dun ho sa kanilang ginagawang investigasyon po, na ebidensya po, mga kabida, na maglilink talaga, dito ho kay Romualdez sa issue po ng flood control projects, mga kabida, Okay? Kung maalala po ninyo, meron pong whistleblower po, mga kabida, kung saan po ay pasabog po, na meron po siyang hinatid na mali-malitang pera po, doon ho sa bahay daw, ni dating House Speaker Martin Romualdez, dyan po sa McKinley Street, sa May Taguig. At ito po ay walang iba, po, mga kabida, si dating Master Sergeant Orly Gutesa po, dati hong Marines, mga kabida, po. Okay? At sinundan po ito, mga kabida, ni Zaldico. Alright? Sinundan po ito ni Zaldico, mga kabida, doon ho sa kanyang mga video na inilabas po. Okay? Bilang suporta doon ho sa pasabog po ni Gutesa, mga kabida. At hindi pa po yan nagtapos doon, Kasi lately lang po, meron pong pasabog din ito hong 18 mga dating sundalo po, na dati hong mga empleyado po, mga kabida, ni Zaldico, nagtrabaho po sa kanya bilang mga security personnel at taga-hakot po ng mali-malitang pera po, mga kabida, para po i-deliver doon ho sa iba't ibang mga personalidad po. Okay, nabanggit din nila yung pangalan po ni Romualdez po, mga kabida. Okay? Now, eto, titingnan po natin kung gaano po kalakas yung ebidensya po ng Office of the Ombudsman. Okay, kung paano ho sila nakakuha po ng ebidensya o link laban ho dito kay Romualdez. Kasi gaya na sinabi ko po kanina, mga kabida, pareho po sila ni Lacson, ito hong si Boying Rimulya, na wala ho silang nakitang sapat na ebidensya para po kasuhan ito hong si Romualdez ng plunder. Okay? So, paano ho nakakuha po ng ebidensya ito hong ombudsman? So, ang makakasagot lang talaga dyan, mga kabida, ito hong si Ombudsman Boying Rimulya. So, meaning, kung nakakuha po ng ebidensya po si Ombudsman Boying, mga kabida, laban ho dito kay Romualdez, alright?
bakit hindi po nakuha po ni Ping Lacson kung magaling po talaga itong si Ping Lacson, ano, mga kabida, na investigador? Di ba? Nakuha nga ni Boying yung ebidensya po, ano, para po sampahan po ng plunder case itong si Romualdez, kasi po ganito po 'yon, ano? Hindi po sasabihin po ni Remulla, mga kabida, inihanda na po nila yung plunder case against Romualdez kung wala ho silang kahit katiting lang po, ano, na ebidensya po, mga kabida, laban ho kay Romualdez. Kasi kung gagawin nga ni Boying Remulla, mga kabida, na iba-block po niya ang mga Pilipino, na kunwari magpa-file po sila ng case, yun pala hindi, babalik yan kay Remulla, no, mga kabida. Diba? And since sinabi na po ito ni Remulla during the press conference po kanina, no, na inihanda po nila ito kung kasong plunder against Romualdez and Chis Escudero, meaning meron po silang nakuhang ebidensya, no, na sapat na po para isampa ang kasong plunder. Okay, mga kabida. And most probably yung date, yung petsa kung kailan po ipa-file po ito, ano, sa susunod na buwan po, mga kabida, tama lang po 'yon, ano, para mas lakas pa po, ano, magkaroon po sila ng build up ng kaso, ano, laban ho kay Romualdez at kay dating Senate President Chis Escudero, ano po, mga kabida. Okay? So, kung totoo man po itong sinabi po ni Remulla, no, mga kabida, na sasampahan po nila ng kaso itong si Romualdez. So, sana po, ito po yung simula po, mga kabida, na wala hong kinikilingan itong si Remulla, no, kahit na po kaalyado po ng administrasyon, mga kabida, no, kailangan hong managot. Kasi ito lang po talaga yung tanging legasya po na pwede hong iiwan po, mga kabida, no, ni Remulla bago po siya umalis sa pwesto bilang ombudsman, ano, after 7 years, ano, mga kabida. Okay? At least dito ho sa gagawin po ni Remulla po, mga kabida, ano, maalala po siya, mga kabida, ano, bilang ombudsman na patas po at wala hong pinapaboran po, ano, mga kabida, regardless kung ito po ba ay kaalyado po ng administrasyon o kaaway po ng administrasyon, ano. Yun lang yung inaantay po, ano, ng lahat, na masama po si Martin Romualdez po, mga kabida, sa mga kaso. Sinabi po ng ICI na wala ho silang sapat na ebidensya against Romualdez. Ang dami hong tumaas ang kilay po doon, ano? Lalong-lalo na po yung sinabi po ni Lacson po, mga kabida, na wala hong link na pwede hong pananagutin po, mga kabida, ito hong si Romualdez, mas lalong tumaas po ang kilay ng mga Pilipino, ano? Lalong-lalo na ito hong mga kritiko po, ano, mga kabida. Kasi po, ang dami hong nagturo po, ano, kay Romualdez mo, mga kabida, no? Kung maalala po ninyo, mga kabida, no, ito hong si Curly Discaya, di ba, siya yung unang nagbanggit po sa pangalan po ni Romualdez, ano, sa isang Senate inquiry po, mga kabida, ng Blue Ribbon, nung panahon pa po, ano, ni Senador Rodante Marcoleta, no, mga kabida. Siya yung unang nagbanggit po sa pangalan po ni Romualdez na sinasabi ho niyang binigyan daw nila ng kickback. Okay, sabi po ni Orly Discaya, no? Pero hindi yun pinakinggan po, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson. Okay? Pinabayaan po yung link na yun. Alright? Kahit na po yung si Orly Gutesa po, mga kabida, pinabayaan yung link na yun, eh. Okay? Maganda na sana yung lead. Okay? Doon ho sa sinabi ni Orly Gutesa na naghatid po siya ng mali-malitang pera po, ano? Doon ho kay Martin Romualdez sa kanyang bahay sa McKinley Street sa may Taguig, ano? Pero hindi pinurso yun, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nakitaan po ng problema ho sa credibility po, ano, ito hong si Orly Gutesa dahil sa kanyang affidavit po, ano, kung saan po questionable po yung notary public po doon. Kasi dinisclaim po, mga kabida, ng notary public yung kanyang pirma po doon, hindi daw pirma po niya yun, ano, mga kabida. Okay? And also, ito hong pasabog po ni Zaldico, hindi din binigyan po ng halaga po ni Lacson. Dahil ang sabi po niya, mga kabida, wala daw probative value yung statement po ni Zaldico. Pinalagpas lang po sa kabilang tenga, ano, ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya, yun, gumuho po yung pag-asa po ng mga kritiko po, ano, mga kabida.
sa posibilidad na masampahan po ng kaso, ano, ito hong si Martin Romualdez. Buti na lang ngayon, ano, bigla hong sumulpot po itong posibilidad na masampahan po ng plunder case. Kasi hinihanda na po ngayon, ano, ng Office of the Ombudsman, eh. Kaya nga, nung nabasa ko po ito, mga kabida, nasurpresa nga ako, eh, ano. Kasi akala ko ba, wala kong ebidensya po, ano, na maglilink ko kay Romualdez po, mga kabida, ano po. But anyway, good luck na lang po sa Office of the Ombudsman, ano. Sana hindi lang po ito hanggang salita, ano. Baka to appease the public, ano, mga kabida. Kaya sinabi po nila ito. Sana hindi po, ano, mga kabida. Sana tutuhanin po nila ito. Okay, ito hong kanilang sinabi, ano, na inihanda na po nila, mga kabida, ito hong kasong plunder against Romualdez and Senator Cheese Escudero, mga kabida, ano po. Para po sa inyo opinion at pananaw po, ano, ito hong bigla hong pag-anunsyo po, mga kabida, no, ni Ombudsman Remulla, no, na inihanda na po nila yung pagsasampa po ng kasong plunder against Martin Romualdez and Cheese Escudero. No? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.